Tahimik lang ang kasal ng pinsan ko noon, si Ate Marga. Maliit lang ang handaan, piling-pili lang kasi ang mga inimbitahang bisita. Pero sobra akong natuwa nang imbitahan niya ako. Hindi lang dahil isa ako sa mga iilan niyang inanyayahan, kundi dahil matalik kaming magpinsan simula pagkabata pa. Para na kaming magkapatid. Kung may sekreto siya, ako ang una niyang sinasabihan. At ngayon sa bagong kabanata ng buhay niya, nandoon ako, saksi sa kanyang pag-ibig at simula ng pagbubuo ng bago niyang pamilya. Pagkatapos ng kasal, habang abala ang lahat sa pagdiligpit, nilapitan ako ni Ate Marga at sabi niya, Pinsan, pwede ka ba naming isama ni Greg doon sa may Baguio? Wala lang, para lang mayroon kaming makakwentuhan. Baka kasi maboring kami masyado doon kapag kami lang dalawa. Huwag mo din iisipin na ako lang ang may gusto nito dahil mismo si Greg siya pa ang nagsabi nito. Yung totoo, pinsan, nagkausap na ba kayo? Di ko mapigilang matawa. Lalo dapat ay honeymoon nila iyon, di ba? Bakit dapat pati ako ay kasama? Gayunpaman, natuwa na rin ako dahil dito. Katulad ng pinsan ko na nakangiti para sa kanyang paanyaya. At dahil wala naman akong plano o lakad sa linggong iyon, pati na sa buong buwan, agad akong pumayag para sumama sa bagong kasal kong pinsan. Maayos ang aming naging biyahe. Malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang paligid ng transient house na tinuluyan namin sa may liblib na bayan ng Baguio. Gabi na nang dumating kami. Inilibot ko ang aking paningin. Siyempre, napakaraming pine tree sa paligid at mukhang luma na ang bahay pero preskong-presko ang hangin. Malinis. May 2 palapag ito. May 4 na kwarto pero kami lang ang naka-check-in dito. Maaga kaming kumain at nagpahinga upang maganda dahil bukas ay mag-uubos kami ng lakas sa pamamasyal. Sigurado yun. Habang natutulog si Ate Marga at si Kuya Greg, nagbabasa-basa lang ako ng libro doon sa may sala. Tahimik ang gabi. Malamig. Pero parang may naririnig akong mahihinang kaluskos mula sa may kisame. Akala ko nga ay may daga lamang. Sabi ko pa nga sa sarili ko, normal lang yan. Normal lang yan sa mga ganitong bahay. Luma na eh. Sana huwag na lamang nilang sirain dahil sayang naman. Na di ko na masyadong inintindi pa at matapos ko basahin ang hawak ko ay natulog na din ako. Kinabukasan, normal lamang ang lahat. Namasyal kami sa may Burnham, kumain ng strawberry tahok at nagpa-picture sa may botanical garden. Pero nung gabing iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Nasa may sala ulit ako. Naglalaro ng lumang Game Boy na dala ko. Kasi parang trip ko lamang na bumalik sa old school at nag-i-enjoy ako sa aking ginagawa. Pero natigil ako sa paglalaro ko. Biglang bumaba si Kuya Greg. May bitbit na kumot at sabi pa niya ng seryoso, Tol, check mo nga yung pinsan mo. Nag-hysterical eh. Sabi niya, parang may nakita daw siya kanina habang nililigo siya. Sabi niya pa nga eh, parang may anino raw na sumisilip doon sa may bintana. Tingnan mo nga, nilalagdat na yung pinsan mo na sobrang takot. Napatingin pa ako sa may hagdan. Kita kong nakasilip si Ate Marga. Mapatla at ikadin niya ng mahina. Totoong sinasabi ko. Parang may matang nanlilisik kanina. Nakatingin ito sa akin habang naliligo ako. Maniwala ka, nakita ko. Siyempre, kinilabutan din ako. Pero sinubukan kong wag magpakita ng takot. Baka lang nga kasi, stress lang si Ate Marga. Siguro ay pagod siya sa biyahe, kaya pinilit namin patulugin siya. Pinakiusapan ng caretaker ng transient house kung pwedeng silipin ang buong paligid. Na ika naman ng matanda,
wala naman daw siyang nakita. Pero dito pa lang, duda na ako. Alas 2 ng madaling araw. Kasalukuyan akong nasa kama ko. Nakasalpak ang earphones at naglalaro pa rin ako ng Game Boy. Biglang narinig ko ang sigaw ni Ate Marga mula sa may banyo. Napabalikwas ako sa labis na gulat. Isipin mo nga naman, naka-earphone na ako, pero sa lakas ng sigaw niya, narinig ko pa yon. Dahil dyan, nagmamadali akong kumilos. Nakasalubong ko pa nga si Kuya Greg. Gising na rin at nagmamadaling humangos sa kanyang asawa. Nakita namin si Ate Marga na nasa labas ng banyo. Nanginginig, umiiyak, mahigpit na kakapit sa balot nitong tuwalya. Basang-basa pa nga ito, halos hindi ito makapagsalita sa labis na takot. Pinilit namin siyang kumalma. At nang magsalita na siya, dito ay tumayo lahat ng balahibo ko sa sinabi ng pinsan ko. Dahil ika niya, may mukha sa bintana ng banyo. Pula ang mga mata, nakangisi. Tapos habang tinatanggal ko ang sabon sa mukha ko, nakita ko siya. Hinihilamos niya ang dila niya sa buong mukha niya. Mahaba. Basang-basa ng laway. Dito talagang tumakbo na siya papalapit kay Kuya Greg sa sobrang takot at walang tigil itong humahagulgol. Halos madurog ang puso ko sa itsura ng pinsan ko. Matapang naman kasi ito sa totoo lamang. Pero ngayon, parang batang takot na nakakita ng multo. Naika naman ni Kuya Greg habang pinapakalma siya ay baka imahinasyon lamang niya ang lahat ng iyon. Pero hindi. Kilala ko yung pinsan ko. Ramdam ko totoo ang nakita niya. Dahil sa aming ingay at kaguluhan, dumating ang caretaker. Isang matandang babaeng Ilocana. Nagulat siya pero halatang parang naiinis pa. Naika nito. Ay, apo, baka naman ako lamang ang iyong nakita. Pagpasensyahan mo na. Nagmamadali kasi ako kanina, kaya hindi ko na yata natanggal itong nilagay ko sa aking mukha na pampaputi. Saka heto at may pipino pa. Sabay turo ng matanda sa natirang pipino na nasa may tenga pa niya. Halos kamuntikan din talaga akong matawa dahil sa itsura niya. Dahil oo, at ganoon na ganoon din talaga ang itsura niya nung mga oras na iyon. Dahil nga daw siya ay matutulog na. Pero wala ni isa sa amin ang nakuhang matawa. Sumigunda pa ang matandang babae. Tila yata para maging kalmado na kami. Naikapa niya kay Ate Marga. Baka naman daw ang nakita niya lamang kanina ay yung isang baliw na matandang babae na nakatira malapit lamang din dito. At pagpasensyaan na lamang daw kung nakakaabala sa amin. Lalo pa, ito daw ay may sakit lamang sa pag-iisip. Si Ate Marga, lalong humagulgol na ika niya ay hindi siya naniniwala dahil hindi iyon basta ang matandang babaeng baliw at hindi din ang matandang kaharap naming ito ang nakita niya. Napaka-imposible. Dahil ang bintana ng banyong pinaliguan ng pinsan ko ay wala naman maaaring maging tungtungan. At nasa ikalawang palapag ito. Naakala siguro ng matanda ay sa may ibabang banyo ang tinutukoy ng pinsan ko. Dito, parang nakahalata na yata ang matanda. Bigla na lamang nagbago ang kanyang tono. Napatitig siya kay Ate Marga at may sinabi sa dialektong Ilocano na parang punong-puno ng galit. Hindi ko lahat ito naiintindihan pero tumimo sa akin ang ilang mga sinabi niya. Ika nito,
Imbaga kanyak ading. Dumamon ka manin, makalintikan ka talaga. Pagpang-aswang ka idyay sa bali, saan dito'y negosyo ko? Nagtama ang mata naming dalawa ng matanda. Tila naramdaman niya. Naramdaman niya yatang ang sinabi niya ay nauunawaan ko. Pero umiling lamang ako at nagtaas ng balikat bilang tanda na wala akong alam sa mga sinasabi niya. Kaya matapos nun ay tumalikod na siya at biglang umalis. Akala ko pa nga noon, ibabagsak niya pa ang pagsarado ng pinto dahil talagang galit na galit yung matanda habang papalabas na siya. Nung mga oras na yon, parang natuyo ang lalamunan ko. Nakadama talaga ako ng kilabot. Bumaling ako sa mga kasama ko habang napapalunok pa ng laway. At sabi ko, Kuya Greg, pinsan, naiintindihan ko yung mga sinabi ng matanda kanina. Naiintindihan ko. Napalingon silang mag-asawa sa akin na hindi na ako nagdalawang isip pa na sa kanila ito ay sabihin dahil ika ng matanda. Hindi niya sinasabing baliw ang babae. Dahil ang huling mga sinabi niya kanina, ilang beses na daw niyang sinabi sa may matandang babae na huwag manggugulo dito. Nagawin na niya ang kanyang pang-aaswang doon sa iba, huwag lamang dito. Dahil ito ay kanyang negosyo. Ang transient house na ito. Nandamig kaming tatlo. Tumahimik si Kuya Greg. Si Ate Marga muli na namang napaiyak. Napaupo kami sa may sahig. Wala ni isa ang nakapagsalita. Ang katahimikan ng gabi ay tila may dalang bigat. Parang may mata. Parang nakatitig mula sa may madilim na sulok ng bintana at ng kisame. Sa sandaling ito, parang nagpapasalamat ako dahil sa pananatili ko sa isang kamag-anak namin na nagsasalita buong araw ng dialektong Ilocano. Dahil kahit papaano, ngayon ay napakinabangan ko ito. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Wala nang mahabang usapan. Hindi na rin kami namasyal. Habang sakay kami ng bus pa Maynila, nagkatinginan kaming tatlo. Wala pa rin makapagsalita. Pero alam naming lahat. Iisa ang nasa isip namin. Hindi yun isang matandang babae na mayroong pipino sa muka. Hindi rin yun basta-basta lamang multo. Aswang. Aswang ang nakita ng pinsan ko doon. Isa siyang gutom na nilalang na nagtatago sa mukha ng tao. At ang mas nakakapangilabot, baka hindi lang isa ang katulad niya sa may kabahayang iyon ng Baguio. Madami pa. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan ko, ilang buwan na palang buntis si Ate Marga. Dito ko naisip, kaya kami siguro inaswang noong mga gabing iyon ay dahil naamoy na niya ang nasa may sinapupunan ng pinsan ko. Minsan sa mga reunion, napag-uusapan pa rin namin ang tungkol sa may bakasyon naming iyon. Lalong-lalo na kapag nababanggit ang salitang Baguio. Tila iisa ang aming impresyon. Hindi lamang ang napakagandang tanawin, ang preskong klima, ang lamig nitong nanunuot sa buto, kundi pati na din ang kilabot at takot. Hindi na din ako bumalik doon. Kahit kailan, kahit pa sinasabi ng iba na maganda at presko. Opo, totoo yun. Napakaganda ng Baguio. Walang kaduda-duda. Pero, para sa amin, hindi lamang malamig ang simoy ng hangin sa Baguio, kundi malamig din ang alaala ng isang gabi na hindi na mabubura sa isipan namin. Sa bawat lugar na ating tinutuluyan,
may mga lihim na mas mabuting o wag na lamang nating alamin. Huwag basta-basta magpapaniwala sa paliwanag lamang ng iba kapag puso mo na ang nagsasabing may kakaiba. At higit sa lahat, huwag din tayo basta-bastang tumira sa mga lugar na hindi mo lubos kilala, lalo ang kaakibat na kasaysayan nila. Dahil baka may mga nilalang doon na matagal nang namumuhay sa dilim. Nag-aabang ng panibagong biktima. At baka ikaw lamang ang hinihintay nila. Kung nagustuhan mo ang nakakatakot na kwentong ito, malaking bagay po ang pag-iiwan mo ng like, pati na ang pag-subscribe para sa pagpapatuloy ng mas marami pa nating mga kwentong paniguradong magpapataas ng inyong mga balahibo. Yun lamang po. Maraming salamat at hanggang sa muli.